Sabay sa pera at sa Diyos. Dapat isa lang ang Diyos nyo. Si Jesus lang. Yung grace lang. Hindi yung pera. Amen. Amen. Maraming tao ang Diyos yung pera. Pag maapektuhan yung pagkakaperahan, kakalimutan ng Diyos. Pag maapektuhan ang pagkakaperahan, kakalimutan ng simba. Pag maapektuhan ang pagkakaperahan, kakalimutan ng anumang bagay. Amen? Amen. O, tingin. Napansin niyang maraming mayayaman, wow, ang naghuhulog ng malaking halaga sa nakikita. Isipin niyo po si Jesus. Alam ba ni Jesus yung hinuhulog nila? Bakit alam ni Jesus? Diyos sila eh. 100% tao, 100% Diyos. Hindi mo may telekinesis si Jesus. Alam ni Jesus kung magkano inuhulog nyo. Ay nila. Sorry. Mamaya na pala kayo. Alam ni Jesus, nakita niya, napansin niya. Pinagbasdan. Pinagmamas na yun. Actually, tinitingnan magkano kaya. Tayo, hindi natin alam. Pero si Lord, alam. Maraming mayayaman ang naghulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 perasong tanso. Sorry. Nakita niyo yan? Kaya pansinin nyo, sa tapat ng hulugan ng tithes and offering, tapos napansin ni Jesus, kasi tinitingnan ni Jesus, ito ba talaga Diyos ako na itong mga ito? Ito ba ako, grace na ako? Talaga bang ako ang kanilang dependency? Talaga bang ako ang Diyos nila? Tignan mo. Napansin, pinagbasdan ni Jesus. Yung mayaman, naghulog ng bahagi. Tapos meron isang dukha, biyuda. Alam niyo po, pag sa Israel, pag biyuda ka, sa panahon na yon, wala na hong sumusuporta sa iyo. Patay na yung asawa mo. Wala na ho. Actually, yung mga ganyan tao sa panahon na yung mga biyuda, namamalimos na o humihingi na lang ng tulong kasi biyuda na sila. Wala na talaga. Wala na maghahanap buhay sa kanila. Kaya, pinakamahirap po, mga pulubi, bulag, biyuda sa panahon ni Jesus. Pero nando sa simbahan yung biyuda, naghulog siya ng 2 perasong tanso. Tingin po kayo sa akin. Tingin kayo sa text. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sabi niya sa mga alagad, dali, hali kayo, dali. Uy, tawa na si Peter. Patyo! Andun sila Hindi kayo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay sorry. Ng biyudang iyon, yan. Sinabi sa kanila, ang hinandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Yung mga mayayaman naghulog ng bahagi. Kinumpara ni Jesus, yung hinulog ng balo, 2 perasong tanso, mas marami pa kaysa hinulog ng combine ng mga mayayaman. Pero sa tingin natin, maliit, di ba? Pero sa tingin ni Jesus, yung pinakamalaki. Bakit? Bakit? Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya ay dukha. Mahirap. Ang buo niyang ikinabubuhay. Wow! Sila, tingi-tingi lang. Kahit mayaman sila, tingi-tingi. Yung babaeng balo, lahat. Todo na to, pati patot panabla. Si Jesus yan eh. Amen? Malupit. Sabi niya, siguro sasabihin, Pastor, sobra naman. Baka naman maubusan yung ano mo.
sa Diyos mo binibigay. Mahihigitan mo ba ang Diyos pag nagpala sa iyo? Sa akin o sa atin? Meron ba? Amen. Wala. Wala. Binigay niya nga yung the best eh. Yung pang mga bagay na yan, na libre niyang walang bayad, ibibigay sa atin. Next, tingnan niyo po ito. Number 1, the poor widow is a generous giver. Napaka-generous. Akala natin, ang nakita natin, pag binasa natin, akala natin yung mga mayayaman, yung napakadami magbigay. Sabi ni Lord, hindi. Yung binigay ng mayayaman na yun, i-combine mo. Sabi ni Jesus, mas marami pa rin yung binigay no? Balo. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagan at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit. Ay higit na marami kaysa sa inuhulog niyang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang binigay ng babaeng yun, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Buo niyang kinabubuhay. Pakinggan niyo po yung story, makikita niyo bakit ganun yung balo. Amen. Gusto makita yung 2 pirasong tanso, ganito po yun. Ganyan po ang itsura. Pakaliliit lang. Sa balo, kayamanan na yun. Parang 2 sentimo lang. Kayamanan niya na yun. Yung mga mayayaman, yung binigay, kahit malalaki, pero bahagi lang. Ito, binigay niya yung kayamanan niya. Pa! Sino sa kanila ang tinuturing na si Jesus ay Diyos? Yung ba? Amen. Alam niyo po sa test ng buhay na ito, sa pera, magkakasubukan. Real talk, sa pera, magkakasubukan. Kung ang Diyos ay... Pero ang Diyos, tingin po kayo sa akin, huwag ko kayong mag-alala, ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Hindi siya nagbabasag ng trip. Kung trip mo, Diyos mo pera, pababayan ka ni Lord. Trip mo yan eh. Walang basagan ng trip. Pero pag ang Diyos mo si Jesus, magugulat ka kung anong mangyayari sa buhay mo at sa pamilya mo. Amen. Papakita ko sa inyo sa Biblia. Alright? Kita nyo, liit-liit? Yan po ang pera ng balong. Next. Lumapit naman ang isang biyudang dukha, naghulog na 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang malagan, sinasabi ko sa inyo, binasa ko na sa inyo yan, higit na marami kaysa inihulog ng lahat. Isipin mo, ipagsama-sama mo yung hinulog ng mga mayayaman, kasi kukumpara mo yung hinulog ng balo. Sabi ni Jesus, sabi ng Diyos, mas maraming hinulog ng balo. Wow! Pero pag kinuwenta mo sa totoo, mas marami yung mga mayaman, di ba? Hindi ganun tumingin ang Diyos eh. Kasi ang Diyos tumitingin sa pananampalataya mo, sa puso mo, at kung sino yung Diyos mo. Ganun siya tumingin. Hindi siya tumitingin sa binibigay mo. Tumitingin siya sa intensyon ng pagbibigay mo at kung sino at saan nanggagaling yung binigay mo at ibibigay mo. Amen ba? Amen. O, tingnan niyo po ito. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang binigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang kinabubuhay. Tingin po kayo sa akin, nung nag-offering tong babaeng ito, sabi niya, Panginoon, Diyos ka naman eh. Wala na ako, ito lang kayamanan ko. Ibibigay ko na lahat sa simbahan mo. Bahala ka na sa akin. Ano palagay niyo? Nabuhay pa bang mahirap itong dukhang balo na to? Hindi na po. Palagay ko nga, ito mga lola nilang Zuckerberg at nila Bill Gates. Mga Hudyo. Pinagpalang lubos kasi alam nila ang kayamanan nila ang Diyos. Hindi ko sabihin gagawin niyo yun. Pero kung a test of faith, testing na ng
sasabihin kung sino ang Diyos mo, lahat tayo babagsak. Pati si Pastor. Amen? Amen. Pahina ng pahina ang boses ng mga reigning in Life Church. Amen. Hallelujah. Mga bata, Ito po ang isang amen. kwento. Ito ang kwento sa lumang tipan. Ito po ay sa buhay ni Haring David. Ganun mo nga ito para. Dito ko nagbara sa akin. Tignan niyo po si David. Nagkaroon ng pagbibigay sa templo nila kasi magpapagawa ng church. Magpapagawa ng church. So kailangan merong special giving. Magkukolekta ng offering. O, sabi ni David sa 1 Chronicles 29 verse 1 to 5, tingnan niyo po ito. Ipinahayag ni Haring David sa buong kapulungan ang kanyang leadership bilang hari, sa buong kapulungan ng mga tao sa bansang Israel. Sabi niya, ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos upang humalili sa akin ay bata pa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawain kakaharapin niya, sapagkat ang gagawin niya ay hindi isang palasyo para sa tao, kundi simbahan para sa Panginoong Yahweh. Yung church ninyo. Sila, may church, templo nila. Kaya sabi ni David, bago niya ipagkatiwala kay Salomon kasi bata pa siya, dahil dito, sinikap kong mag-ipon ng mga gagamitin para sa simbahan. So, pinapalitan ko na yung templo ng simbahan. Ng aking Diyos, tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ng hinihanda kong unese at iba pang mahalagang batong pampalamuti at lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Grabe si David, di ba? Ito si David, generous. Tayo, para sa church to eh, para sa church to eh. Sabi ni David, madami. Sabi diyan, napakarami ng inihanda ko. Di ba generous? Ano ang tawag sa generous sa English? Sa Tagalog? Marami. Generous. Mapagbigay. Marami. O, tingin. Verse 3. Hindi lang yan, sabi ni David. Grabe. Magpapatayo kami ng church eh. Hindi lang yan. Pati, bilang hari, yun ang ibibigay niya. Sabi niya, pati na ang sarili kong pilak, sarili kong ginto, ay inilaon ko na rin sa gawain ng pagtatayo ng simbahan, sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng simbahan ang aking Diyos. Sabi ni David, may nakalakan akong 105,000 kilong ginto. Labang kayo? May nakala na mga hantay. Malupit to. Pag tinranslate mo sa pera to, na mula sa Ophir at 245,000 kilong purong pilak na ididikit sa mga dingding ng simbahan at sa iba pang bagay na gagawin ng mga mahuhusay na platero. Sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh? Grabe generous ni David. Bilang hari, offer siya. Bilang tao, sa kanyang sariling kayamanan, nag-offer siya. Kasi grabe to. Para sa church ni Lord to. Hari to, hari. Yung kanina, balo. Amen. Mayaman at mahirap. Generous. Nagbibigay sa Panginoon. Wow. Hindi lang yan. Sabi niya, wala yan. Chicken yan. Hindi lang yan. Ito pa, oh. Ito pa ibibigay ko kay Lord. Kausap niya si Lord. Personal sinasabi niya. Minsan, wala naman siya ang leader doon eh. Spiritual at saka political. Wala ko siyang kinakausap na pastor o father. Wala, si Lord. Lord, hindi lang yan ha. Ito pa ibibigay ko sa'yo, Lord ha. Next. Dami, di ba? O may isa pa ring sample. Sa New Testament pa rin. Ito po ang mga pangalan nila, Macedonian Church. Macedonia. Paano po sila magbigay? So, sabi dito, mga kapatid, sabi ni San Pablo,
nais naming malaman ninyo ang pinakitang kagandahang loob ng Diyos. I want you to know the grace that God has shown upon the Macedonian church. Sabi ni Pablo, gusto ko makita ninyo kung paano pinakita ng Diyos ang biyaya ng Diyos sa Macedonia sa pagbibigay. Itong giving na to, hindi giving ng by law. Itong giving na sinasabi ko sa inyo, giving by, Grace. hindi ko kayo marinig, giving by Grace. grace. Oh. Pinakita kagandahan loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas palad. Saan? Sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Hindi lang sila nagbigay, kahit na sila hirap, naghihikahos. Minsan ganito, ako po, pasensya na kayo, ako po yung pastor na hindi ko sabihin, kung mahirap kayo, wala kayong pera, huwag kayo magbigay dito. Ako po yung pastor na sasabihin ko, kung ano meron ka, bigay mo kayo. Kasi the key that you recognize God is a God of all blessing is by giving. Kailan kayo matututong magbigay? Kasi wala kang hirap na hirap. Buhay ka pa, kung hirap-hirap ka na, patay ka na sana. Kasi kung hirap na hirap ka na, wala ka na makain. Amen. Amen. Nakita niyo yan? Hindi lamang sa... minsan ganito tayo mag-preach o mag-share. Kung kaya niyo magbigay kayo. Di ba sabi ni Pablo, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya. Kung hindi, basta! Higit pa! Higit pa. Amen. Amen. Look, the Macedonian church, generous din sila. Si David, generous. Ito, naghihikahos. Yung balo, dukhan-dukha. Walang asawa. Si David, mayaman. Sobra naman din kung magbigay. Yun ang tamang pagbibigay. Andiyan po ba kayo? So Amen. number 2, the poor widow's generous giving made her recognize that all she had is God's. Kaya nung nagbibigay yung balo, anong nasa isip ng balo? Ikaw naman ang Diyos lahat naman ang gagaling sa'yo, pati ito sa'yo. Bibigay ko na sa'yo, alam ko naman pag nag-bless ka. You see? Nakita niyo yung faith ng balo? Tinawag ni Jesus sa kanyang malagal at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inandog ng biyudang iyon ay hindi sa marami kaysa naihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi. Ngunit yung balo, siya'y dukha, kahit siya'y dukha, buo niyang ikabubuhay. It's a recognition, itong balo na to, sa isip at puso niya, alam niya, si Lord ang may-ari ng lahat, at si Lord sa kanya nagagaling ng lahat. The earth is the Lord, and the fullness thereof. Amen. Hallelujah. Next. Alam niyo yung 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Diyan mo nakapundosyon yan. Sabi diyan, for you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that you through His poverty might become rich. Hindi niyo ba alam ang biyaya ng Panginoong Jesus? Siya ay super yaman nung bumaba sa lupa na matay na mahirap para tayo nasasampalataya sa Kanya ay... bakit yung isip pa natin, mentality natin mahirap pa rin? Sorry, pag nagbigay tayo, parang nagbibigay tayo, parang mahirap. Nandiyan po ba kayo? Ano niyo, biyaya ni Jesus? O biyaya, pag sinabing biyaya, hindi ka naghirap, hindi ka nagtrabaho, wala kang ginawa. Yan po ibig sabihin ng biyaya. Yan yung biyaya ni Jesus. Malapit na po akong matapos.
Hindi, mahaba pa to. O, sabi ni David, so tumayo ulit si David, sa harapan ng mga tao, tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman, Yahweh, ang Diyos ng Israel na aming Ama. O, sabi ni David, sa inyo ang kadakilaan, ang kapayapaan, ang karangalan, at pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. O, saan daw? Kanino daw yung karangalan, kadakilaan, kapangyarihan, at pagtatagumpay? Kay Yahweh. O, tingnan niyo po. Walang pagtatagumpay, walang karangalan, walang kadakilaan pag hindi galing kay Yahweh. Sino si Yahweh? Si Jesus. Sino si Jesus? The grace of God. Sa Kanya. O, sabi ni David, kaya kita niyo, bakit ganun ang magbigay si David? Kasi ang nire-recognize si David, lahat to, lahat ang binigay kong to, lahat ito, sa'yo naman to, Lord eh. Kaya po mahirap magbigay ng generous. Pag iniisip mo, sa'yo. Pero pag iniisip mo galing sa Diyos, bless ka ng Diyos, hindi mo mahirap magbigay. Sabi dito, sa inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. O, tingnan niyo po, anong nasa langit at nasa lupa? Ikaw, pamilya mo, bahay mo, sasakyan mo, business mo, negosyo mo, trabaho mo. Lahat yan nasa lupa. Sabi ni David, Lord, sa inyo yan galing lahat. Sa inyo yan. Inyo. Tingnan niyo po yung mga salita dyan. Inyo. Hindi sinabi ni David, akin. Ito, akin. Hindi niya sinasabi na ganun. Itong kotse, akin. Itong pera, itong akin lahat. Hindi. Sabi niya, iyo. Itong binigay ko mga ginto, sa'yo to. Itong aking pagkahari, sa'yo to. Itong mga ganito ko, sa'yo to. Nakita niyo? Tingnan niyo yung salita. Inyo. Sabi niyo. 1, 2, 3. Inyo. Hindi sa akin. Inyo. Mahirap magbigay pag piling mo sa'yo. Oh, gusto niyo pa makita? Oh. Sabi niyan, sa inyo! Inyo pa rin. Nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo. At tagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan, kadakilaan. At kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Inyo, kayo, sa'yo. Hindi yung, akin, ano? Daming problema ng tao eh. Kaya pag iniisip ng tao, kanya, ang totoo po, nagiging madamot ng tao. Kaya kita nyo yung mapagbigay. Uy, magbigay sa yan. Hindi mo sa akin yan. Hindi bigay natin. Galing natin magbigay pag hindi sa atin, di ba? Pero pag atin, Hallelujah. That's the revelation there. If you think your riches is coming from you, from your strength, talagang magiging hindi ka mapagbigay. Pero pag alam mo, galing sa Kanya, hindi mahirap magbigay. Kasi habang binibigay mo, Hallelujah. yung blessing mo, hindi po ako nagbibiro, this is truth. Habang nagbibigay ka, kala mo nawawalan, ang nagpupuno nun si Lord. Pinupunan mo, pero pinupuno ni Lord. Kaya nung binigay yung 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda, kita nyo, habang binibigay, dumadami. Kaya bilib ako sa pastor nyo eh. Kahit wala na, nagbibigay pa rin. Wala. Di pa ako nagbibiro. Ayan o, sinasabi ko kahit na, alam ko yung karanasan, dinadaanan niya. Pero siya, magbigay. Pero pag ako, sinasabi ko sa niya, pag ako, wala siyang problema pag ako nang sumagot. Kasi ganun din ang prinsipyo ko. Hindi ako sumasagot pag alam kong Wala. Nakita niyo yan? Hey, hindi ko salita yan ha? Salita ni Lord yan. Bayan ito, ang puso. Tapos,
Pinasasalamatan namin kayo. O, sino pinapasalamatan? Ang Diyos. Tayo, uy, gusto, salamat ako, uy, brad. Pag pinapasalamatan, siyempre, namataas-taas ang pilay. Hey, kaya sagot natin, tanggapin natin pa sa salamat. Pero sa isip at puso, sabihin natin, Lord is all coming from you. Amen. Salamat, Lord. Pinagpala mo ako. Nagiging pagpapala ako sa Reigning in Light Church. Wala lang mo yung negosyo nyo. Gusto nyo ba yung negosyo nyo? GGG. Gusto yung promotion mabilis? GGG. Oh, tingin. Sabi ni David, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kami nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lang namin kung ano ang galing sa inyo. Sabi niya, ito 105,000 na ginto, Lord, na kilo. Itong 205,000 na pilak, binibigay namin ito. Pati yung mga tao, nagbibigay din sila. Ito lahat, Lord. Lahat naman ito galing. Amen. Hallelujah. Bakit ko ipagdatanggol sa iyo? Para sa church mo, para gumanda yung church mo. Nangarap kami ng anniversary. Sabi ko kay Dalmar, malapit ng panahon. Mas madaling pang-aircon to. Amen? Hindi po ako sanay ng walang aircon eh. Hindi, kaya pinagtsatsagaan ko na. Pinagtatagaan ko lang. Hindi, joke lang yun. Gusto ko lang para makita niyo yung message ng blessing ni Lord. Amen. Amen. Joke lang po yun. I boast on the name of the Lord. Wala po kay Pastor Nestor. Si Pastor Nestor is a second rate, trying hard, copycat. I boast only on Jesus. Amen. Amen. Nakita niyo yan? Hallelujah. Woo! Galing sa inyo, galing sa inyo. Ibang klase si David. So number 3, the poor widow willingly gave generously. Kusang loob. Ang pagbibigay mo, kusang loob. Ang pagbibigay ng marami, hindi pinipilit. Kusang. Kusang loob. Bukal sa puso. Hinihintay nyo, tataga-tagain pa kayo ng pastor. Wag na! Kusain na! O, tinan nyo po ito. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salapi. Tinan nyo po ito. Pag binasa nyo yung mga mayaman, naghulog sila ng bahagi ng kanilang kayamanan. Tingin po kayo, palagay ko yung mga mayayaman, mayroon silang assistant, di ba? O siguro sa'yo, ngayon, pakihulog mo naman. Yung balo, anong ginawa ng balo? Tingnan nyo, action. Kusang loob. Yung mga mayayaman, nagbilang muna. Alam mo? Yung balo, kusang loob, lumapit. Lumapit naman ang isang biyudang dukha, naghulog ng 2 salaping tanso. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang binigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikabubuhay. Akala nyo pa-impress lang to? Alam niyo po, hindi sinulat ni Marcos to, na-impress lang tayo. Hindi ho, sinulat ni Marcos to kasi ito ang realidad. Ito ang katotohanan ng mga taong nananampalataya at nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Kayo ay, sa ayaw nyo, sa gusto nyo, by grace, grace will make you generous. Hallelujah. Amen. Kaya nga by grace kailangan nyo lang malaman yung katotohanan. Because you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. Kasi pag hindi nyo alam to, you will never be a generous. You will never be. Sasabihin nyo lang, magbibigay ka naman. Generous ka naman. Pero ang totoo, hindi ba?
Amen? Amen. Gusto niyo pa o ayaw niyo na? Gusto pa. Binigay niya ang buo. Tignan niyo, buo. Underlog. Ninanakaw niyo, hindi buo. Under grace. Hindi. Tayo, alam natin, yung pera natin sa bangko, kung ano man meron tayo, buhay natin, alam natin, katulad ni David, katulad ng tukang ito, sinasabi natin, Lord, lahat ito, sa'yo. Kaya hindi mahirap magbigay, Lord. Nandiyan po ba kayo? Dalawang klase ng tao. Yung tao, nakakapagbigay lang pag alam niya madami siyang pera. Yung isang tao, nagbibigay lang pag gusto niya, i-bless siya ni Lord. Puro wrong motive. Lord, bibigyan ko lalaki ko, alam ko, para i-bless mo ko. Amen. Mali. Kasi binless ka na. You know the grace of the Lord Jesus Christ? Bless ka na bago ka palang magbigay. Sabi ni David, lahat ng ito, binigay ko na napakarami, galing sa iyo. O, bless na ba? Hindi ba? Bless na. Bless na. Bless na. Amen. You are blessed already. Kaya, todo na ba? Huwag Huwag na patumpik. Huwag matakot. Hindi ka, kaya inuuna ko sa inyo, pag na kay Jesus kayo, hindi na kayo magugutom. Hindi na kayo mauuhaw. Amen! Amen. Hallelujah! O, tinan nyo, balikan natin ulit si David. Ngunit sino ako? Sabi ni David, Lord, sino ako? At sino ang bayang ito? Buong puso kaming nagkaloob. Ito pong pagbibigay namin, hindi dahil pinukpok nyo kami, hindi dahil pinilit nyo kami. Lord! Pusang loob. Grace giving. Kusang kami, buong puso namin nagkaloob sapagat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibabalik lamang namin. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga batuwid. Ayon sa context, natutuwa si Lord pag ang pagbibigay mo ay kusang loob, galing sa puso. Natutuwa si Lord pag binibigay mo, alam mo na lahat yan ay galing sa Kanya. Amen. Natutuwa si Lord pag gano'n ang pagkakaintindi mo. Pag hindi yun ang pagkakaintindi mo, lulungkot si Lord. Malungkot si Lord. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao. Natutuwa kayo sa mga batuwid, O Diyos. Buong puso ko pinagkaloob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalakang pagkakaloob ng inyong bayan na narito ngayon. Hindi napipilitan. Grace giving, grace, generous giving is kusang loob. Kala nyo pipilitin? No way, Jose. Look at, tinan nyo si David. Tinan nyo yung babaeng banong. Kusang loob, lumapit siya. Samantalang yung iba, pinakulog na lang. Sabi niya, wow. Wow. Ako lang ba excited o? Excited. Wow. Sabi, Woo! sabi, wow. Wow. Gusto niyo pa? Tapusin ko ha. Pwede ba? Request ko kasi hindi na tayo magkikita. Wala na, hindi na ako babalik this year. Pwede tapusin ko to. Ha? Babalik Dito, pa yun. this year, wala na, hindi tayo magkikita. December na yan. Kasi di ba, January na? December na next week. O, hindi na tayo magkikita. Gusto ko iwan to para pagharap niyo by December na New Year. G na kayo. Amen. Hallelujah. G na kayo. Yes, amen. G na ba kayo? Amen. G na. Giving. G na. Praise giving. Oh, sabi dito, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang pinagkita kaganda ang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia, dumadaan sila sa matinding kahirapan. At ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila, ngunit sa kabila ng kanilang pag-ikos, masaya pa rin sila nagbibigay at sila'y kusang loob. Nakita
kusang loob na nagbibigay. Isipin nyo, hirap na nila, hirap sila. Pag dumudukot sila, sabi ni Pastor Noy, yung congregation nila, pag pinagtatights nila, siyempre, ginagatasan. Hindi na daw gatas na lumalabas. Dugo. Kaya pag pinagtatights daw yung mga tao, naninipa na. Kasi dugo na. Wala pong gano'n pag grace ka. If you know who you are in Christ, and you know what you have in Christ, and what Christ has accomplished for you on the cross, you will never think of that anymore. Amen. Thank you, Lord. You must know who you are, and you must know what you have via the finished work of the cross. Because if you don't know that, you cannot have it. Amen. Hindi pwedeng tawanan na tayong tawanan every Sunday. At tumatagal ang panahon, ganun pa rin tayo. Mahirap na nagkaakinan. 5 years na, nagkahiwalayan na, mahirap pa rin. Hindi dapat. Hindi. Hindi. Kasi kung yun, mali itong mga pinag-aaralan natin. Hindi totoo to. Hindi totoo si Jesus. Hindi totoo yung krus. Amen. Amen. Tignan niyo po, kusang loob. Kahit naghihikaos, kahit naghihirap. Wala akong reason na sasabihin mo, maghihirap ako, hindi ako nagbibigay. Sige, magrason kayo sa Macedonian. Magrason kayo sa babaeng balo. At mas lalong hindi rason kung mayaman kayo katulad ni David para hindi maging generous dito. Amen. Amen. Hallelujah. So, number 4, hanggang 5 lang po yan kasi grace lang po si Pastor. So, hanggang 5 lang yan. The poor widow who gave generously was happy as Jesus saw it and felt it. Masayang-masaya yung poor widow, masayang-masaya rin si Jesus. Nung makita ni Jesus na nagbigay yung ganun yung balo, masaya yung balo nagbigay, masaya din si Lord. Tingnan nyo, gusto nyo makita. Kala nyo gumagawa ko ng salita. Ito po, tingnan nyo. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob. Sa simbahan at pinagbasta ng mga naghulog ng salapi, napansin niyang maraming mayayaman na naghulog ng malaking halaga. Tinawag ni Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo. So pinagmasdan, tinignan ni Jesus, napansin ni Jesus, tapos nang makita niya, mas malaki yung binigay ng balo. Ano sabi ni Jesus? Tinawag niya. Di ba? Dali. May ito-toilets ako sa inyo. Ano may toilets? Wala, hindi pa na kayo. Hindi kami updated. Marites. Hindi rin. Hindi rin yung alam. Sabi ni Jesus, halika, may chichika ako sa inyo. Saya ni Jesus. Paano tawagin sila Peter, sila Matthew? Ano lang sasabihin ni Peter? Ano sasabihin ni Jesus? Sobrang tuwa ni Jesus. Sabi, yung mga mayayaman na yan, naghulog lang ng bahagi ng kanilang kayamanan. Hoy, alam niyo ba? Chika ko, yung dukha na yun, yung balo na yun. Ako, ang laki ng binigay. Grabe, ichichismis ka ni Lord sa anghel doon sa mga sa langit. Si Mang Bing, napaka-generous yung bigay mo. Sino mo chichismis? Hindi ako si Jesus, tinan niyo! Amen. Akala niya gumagawa ko ng salita. Pastor Robert. Pastor Hubert, ang spoiled boy ni Jesus. Malaki magbibigay yan. Sasabihin daw ni Jesus, Mga alin kayo, lumapit kayo. 5 linggo ngayon, ginawa simba sa Reading and Life Church. Tignan niyo, magbibigay ng tithes. Ang lalaki. Laki. sino ang magsasabi niyan? Sinabi ko sa inyo, akala niyo gumagawa ko salita. Si Jesus! Chinismis ni Jesus. Tuwang-tuwa si Jesus sa balo. Tinawag ni Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo. Excited si Jesus. Grabe. Siguro kung ako si Jesus, sasabihin ni Jesus, grabe, ang lupit ng bagay. Kita mo yun?
Ichichismis tayo sa langit. Gabriel, kita mo si Hubert? Si Ben? Ha? Si Mar, si Delmar? Yung pamilyang Delmar, kita mo yan? Si Andy, si Andy? Ha? Si Andy? Pag chinismis na tayo ni Jesus sa langit, generous living, ganun. Hallelujah. Amen. Amen. Wow! Sinasabi ko sa inyo, alam niyo po pag sinasabi ni Jesus yan sa original, Amen, Amen, sinasabi niya. Verily, verily, verily. Pag inuulit-ulit ni Jesus yan, it's either napakaseryoso niya, napakasaya niya. Sarap ng Bible. Alam po yung Bible, may buhay yan. Hindi yung pag binasa mo, alam mo, ganun na. Tapos na, hawiwi, ganun nila basahin yung Bible. May storya siya, may buhay siya. May kwento siya. Makapangyarihan yung kwento niya. Amen. Amen. Friends, tuloy ko pa? Nakita nyo. Sabi niya, dami, mas madami yung binigay ng balo. Kahit sa duka. Alam mo, excited. Ang saya-saya ni Jesus. Sabi, tayo nakihirap na yan. Kami yung mga pastor, sasabihin natin, mahirap kayo, huwag kayo magbigay, huwag niyo pilitin. Hindi, si Jesus hindi. Hintayin ni Jesus magpusang loob ka. Kasi titignan ni Jesus, tignan mo. Tignan ko. Tignan ko. Hintayin ni Jesus. Kung gaano kalaki ang pananampalataya mo sa kanya. Amen. Amen. Kasi yung pera mo at lahat ng nasa iyo, si Jesus yun. Yun yung faith. O, sabi dito, yung mga sinabihan ni David, yung mga tauhan niya, yung mga tao sa Israel. Sumang-ayon agad ang mga pinuno ng mga sambayan, ang mga pinuno ng mga lipi, ang mga pinuno ng mga hukbot, ang mga katiwala ng hari. Kusang loob! Sabi niya, kusang loob silang nagbigay. At ang naipon para sa gawain sa simbahan ay 175,000 kilong ginto. Isipin mo, dun sa mga tao nagbigay, 175,000 kilong ginto. Kay David, personal niya, 105,000. 350 tons, kilong pilak. Kusang loob yun, binigay ng mga tao. Malupit, kasi na-encourage sila. Sa sinasabi ni David na lahat ng meron siya bilang hari galing sa Diyos. Amen. Isipin mo yan, paano mo bibit-bitin yan? 3,500,000 kilong Bakit? kadami niyan! Generous ba? Super! Kasi alam nila, pinagkaloob nila ang kanilang mahalagang bato sa kabangyaman. Di ba? Pag yung iba, yung mga ginto-ginto na, ito, hindi ko na masyadong gagawin. Ito na ibigay natin. Sa kanila, ito ang pinaka-importante sa akin. Ito ibigay natin. Kita nyo sila? Pero tayo, kung ako yun, baka hanapin ko muna yung mga kupas-kupas na, mga ganto-ganto na, yan lang. Pero sila, lupit, di ba? Sa kaba ng yaman ng templo, sa lalagyan ng tithes and offering sa church. Sa verse 9, masayang-masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob. Masayang-masaya sa paghandog kay Yahweh at labis din itong kinatuwa ni Haring David. Grabe, pag nagkaroon talaga ng spirit of grace, generous giving, masaya yung church. Yung church mismo, yung templo mismo, ganda, tao, pinagpala, bawat isa, bubuhusan ng biyaya ng Diyos. Amen. Tuloy-tuloy ang blessing ng buhay. Maniwala ko kayo. Nagpasan ko na to, ha? Nagpasan ko na to. Tingnan niyo po. Tingnan niyo bilis si David. Kaya sabi dito,
Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Corinthians, alam niyo ba yung mga Corinthians? Tingin po kayo sa akin, malapit ako kung matapos. Mga taga-Corinthian, ito po yung mga Kristiyanong mayayaman, magagaling, matatalino. Kaya po tawag sa kanila Corinthian Church. O saan niyo makikita ang Corinthian dito sa Pilipinas? Diyan, sa may? Sino mga nakatira dyan? Di ba mayayaman? Kaya Corinthian, yung mga Corinthian yan, mayayaman yan. Mga businessman yan, mga professional yan, itong mga Christian na to. Matatalino, mga pinag-aralan. Pero ang problema nila, kahit na sila ay grace, kuripot sila kung magbigay. That's the background of the Corinthian church. Pag inaral nyo yung background ng Corinto, mayayaman sila. Ay, dito, sinabihan ni Pablo, mag-excel kayo. Magaling kayo sa ganito, magaling kayo sa ganito. Pero hindi kayo nag-excel sa grace of giving. Sabi ni Pablo, mag-excel kayo. Tapos ang ginawa niyang halintulad, para example, ito i-motivate sila, mga Macedonian church. Contrary to Corinthian church na mayaman. Yung Macedonia, nanggihikahos. Pero pag nagbigay, napakadami. Corinthians, iyaman. Pag nagbigay, bulate. Hello, church! Kaya po, if you study the background ng mga simbahang ito, makikita nyo. O, kaya sabi ni Pablo, ito, binilin sa kanila, sa mga taga-Corinto. Ito ang ibig kong sabihin. O, tingin kayo sa text. Para akala nyo, ako nagsasabi nito, si Lord. Ito ang ibig kong sabihin sa inyo, mga taga-Corinthians. Ito ang ibig kong sabihin. Ito ang ibig sabihin ng banal na Espiritu sa inyo, Reigning in Life Church. O, ang nagtatanim ng kaunti, nag-aani ng Kaunti. oh. Ang context nito, giving. Parang sa pagsasaka, pag konti yung tinanim mo, of course, expect mo ang aanihin mo. Konti. Sa pagsasaka, pag marami kang tinanim, marami kang aanihin. Ito, context ng pagbibigay. Oh. So, nagtatanim ng marami, ay aani ng marami. So, ang context, pag nagbigay ka ng kaunti, aani ka ng pag nagbigay ka ng generous, madami, aani ka ng marami. Oh, tingin. Ang bawat isa ay dapat magbigay. Nakita niyo yung context? Ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. Tingin sa text. Ayon sa loob. Maluwag sa loob. Ayon sa kanyang pasya. Hindi napipilitan lamang. So ano? Anong ibibigay? Marami, kaunti? Marami. Marami. Kusang loob. Ayon sa iyong pasya. Hindi napipilitan lamang. Ano ibibigay? Mariet, marami. Marami. That's the context. Pag ini-exhort niya, magbigay po tayo, huwag po tayo nabibilitan, kailangan kusang loob, kasi gusto ng Diyos, masaya ka na nagbibigay. Pinutol mo yung marami. What is marami? Generous. Oh, look, sapagkat iniibig ng Diyos ay nagbibigay ng may kagalakan. Oh, what's the context? Pag nagbibigay ka, kusang loob, hindi napipilitan, maluwag sa loob, hindi napipilitan, ayon sa iyong pasya. Dapat masaya ka habang nagbibigay ka. So, nagbibigay mo, konti, marami, ayon sa context. Marami. That's how you interpret the Bible. You see? Marami. Hindi yung basta nagbigay ka lang. Kasi, katulad ng binasa natin, yan ang recognition, gaano si Lord sa'yo, sino si Lord sa'yo. You will know who your God in the way you give. Especially in the church. Yan ang recognition. Kaya po, sorry po, no condemnation, wala po akong maniwala ko kayo.
Mahal ko kahit sino sila, wala sila, o nandyan sila. Pero hindi po ako believe sa isang Christian na sinasabing, mature, talaga na kay Lord, pero hindi ko nakikita sa fruit of giving. I will never believe Him. Never. Never. Because that's the fruit of the root of grace. Ang ugat ng grace, generous giver po. Amen? Amen. Hindi napipilitan, maluwag sa loob, masaya pa. O isipin, bibigyan ko kay Lord yan. Tapos ako binibigay mo yung sa, grabe naman, bibigay na naman, touch na naman, hindi, masaya ka. Lord, alam mo, ikaw lang, si Lord at ikaw. Sabi mo, Lord, masaya ako, love you. Lord, bigay ko sa'yo ito, Lord. Sa ikaw lang, huwag mo isipin niya mga, huwag isipin si Pastor Joe. Lord, bigay ko sa'yo ito, ha. Kaya sa bahay pa lang kayo, pupunta na kayo dito, Lord. Bigay ko sa'yo ito, Lord, ha. Alam niyo, meron akong isang leader, testimony, nung nagsimula akong mag-release. Nakasabay ko itong leader na to, nag-aaral pa ng kolehiyo, gumraduate ng IT. Tapos nag-grace na ako, nakasama siya, kasi may revelation siya. Alam niyo, sabi niya sa akin, Pastor, may trabaho na ako. Pastor, yung unang sweldo ko, ibibigay ko sa church. Maniwala ko kayo sa hindi. Ang unang sweldo, 10,000. Binigay sa akin. Bakit alam ko sa aking pinapadaan? Lupit mo. Mas hanga ako doon kaysa sa anak ko eh. Eh kasi mga anak ko talaga tayo sa plus something. Siya, hindi. Hawak ko 10,000, 3 ulo ang nasa picture ng papel. Hindi ko siya sinasabi, wow, kailangan hindi. Bakit ko hindi pinipigilan? Because gusto ko, ginagawa niya. Kaya sabi ko, tanda mo to, ginagawa mo to dahil kay Jesus. Opo, Pastor. Mas gusto ko yun. After, may struggle sa trabaho, pero tuloy, may trabaho. Tapos nalipat ng trabaho. Nalipat, na-promote, mabilis na mabilis. Tapos sabi niya, Pastor, ang unang sweldo ko ulit sa bago kong trabaho, ibibigay ko sa church. Hindi ko matanda kung 15,000 o 20,000 binigay sa akin. Sabi siya, hindi ko pinapakita sa kanya, umiiyak ang puso ko kasi grabe yung lalim ng grace dito sa batang ko. Isipin niyo kung ganyan po yung mga na-raise up natin, mga anak natin sa iglesia. Pwede mong ipagkabibuhan yung simbahan sa kanila pag wala ka mo. Kasi na-trust mo saan? Katumbas yan ng Diyos. Kaya believe ako. Super believe. Kaya alam mo, itong batang ko, ang bilis. Alam niyo ngayon kung magkano sila sahod? After 5 years, 75,000 naman ang sila sahod. May sarili ng kondo. In just 5 years time. 6 years, 7 years time. Next year, mag-aasawa na. Pinagkalooban pa ng asawa. Alam niyo ang pangalan ng asawa? Sarah, Grace, Princess. True story po yan. Storya mo po yan. Storya ng simbahan ko. Sinishare ko sa inyo. Kaya mga kabataan ngayon, kayong mga bata, huwag kayong gumaya sa amin. Gumaya kayo kay Jesus. Hayaan mo yung Jesus na biyaya ang mag-push sa inyo para gawin nyo mga prinsipyo niyan sa buhay nyo. Tandaan nyo, hindi kayo maghihirap. Yung mga pamilya nyo, Franz, yung bubuhin mong pamilya, ay, pambira. Ang mga apo ng mga lolo nila, ni Delmar, mas mayaman pa kaysa sa papa mo at sa mama mo. Amen. Amen. Wow.
Grabe ho itong batang to. Pledges namin. Ngayon, para sa pagpapagawa ng sa garahe namin, maniwala ko kayo. Pinadala yung messenger, naka-cheque. Kaya takpan naman yung kung magkano, hindi ko pa alam, tatanong ko mamaya. Binigay na ako, naka-cheque. Mahinula ako siguro marami. Sabi ko sa kanya, biro ko sa kanya, pambira. Kasi nilagay ko sa pangalan ko, Ernesto Montes, papasok sa bangko ko. Ayos nagbibigay ka, pinapadulas ko lang sa pangalan ko. Paparimid. Siguro hula ko mga 20 mil. Kasi magpapagawa ko kami ng... ito po yung katotohanan ng Bible. Hey mga kapatid, this is life. This is truth. This is grace. Dapat ho, matalim na matalim, na malalim, na malalim, na malalim, na malalim. Ito sa inyong puso at sa inyong isip. Gusto niyo example? The poor widow's generous giving made Jesus proud and happy. Very proud si Jesus. Pinagmalaki niya yung widow. Sabi niya, yung mga mayayaman na yon, nagbigay. Wala yan. Siguro sabi ni Jesus, konti. Pero kasi mabait si Jesus, hindi siya nagsasalita ng negative. Yung mga binigay nila, i-combine mo, sabi ni Jesus, mas marami pa rin yung binigay nila. Bali. Galing no? Proud na proud si Jesus. Very happy. Ito na po, dito na po ako matatapos. Nagpasa ko na po yan. Okay na po yan. Kaya ko lang po binabalik-balikan para makita ninyong mabuti. Tingnan niyo po ang naging buhay ni David. Sabi ni David sa verse 17, alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo. Natutuwa kayo. Natutuwa sino? Si Lord tuntuwa. Pag ang isip mo, lahat ng blessing na meron ka, bahay, buhay, pagkain, lahat, kotse, lahat. Pag ang recognition mo, galing lahat kay Jesus yan, galing lahat sa Diyos yan, tuntuwa si Jesus. Tuntuwa si Jesus, pag nagbibigay ka at sinasabi mo lahat naman to, galing sa iyo eh. Bakit ako magiging madamot? Sige, todo ko na to. Pati patot ka na bla. Tuntuwa si Jesus. Tuntuwa si Jesus. Oh. Tuloy ko po, verse 18. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob namin ninuno, panatilihin niyo sa isipan ng inyong bayan ang mga layuning ito at akanin niyo silang palapit sa inyo. Tingnan niyo po. Sabi ni David, ano po yung istorya? Yung istorya, alam ng ni David ng mga tao na lahat ng kayamanan nila, karangalan nila, galing kay Lord. Tapos nagbibigay sila ng maraming kasi galing naman kay Lord. Kaya sabi ni David, Lord, please, ilagay mo ng malalim ang mga katotohanan ito sa isip at puso ng mga tao nito. Nang lahat ng kayamanan ay galing sa iyo, karangalan galing sa iyo. Nagbibigay lang sila ng marami, galing din naman sa iyo. Lord, huwag mo alisin yan sa puso namin. Huwag mong ialis sa puso niyan. Dramatic si David eh. Sige, Lord, please, ilagay niya ng malalim ha. Para pag banda-banda pa roon, kita nyo, pag kami ay naka-Montero na, at si Pastor Joe ay naka-Fortuner na, sasabihin pa rin namin, habang naka-post kami at sinasabi namin lahat ito, galing kay Lord. Walang kayabang-yabang. Kahit namumutakti na mga ginto at sasabihin pa rin namin, lahat ito, galing kay Lord. Amen. Wala kaming yabang. Kaya pag tinignan nyo kayo, wow, pogi, ganda lang, poba. Pero wala tayong yabang-yabang. Because we know, it is in our mind, it is in our heart, that every centavo, everything that we have comes from the Lord. Amen. Palapan natin si Jesus. Hallelujah.